Hello po mga manay and welcome sa aking kusina ngayong araw. Tara samahan niyo po ako. At dahil ilang araw din tayong puyat, pagod sa racket, syempre kailangan rumakit dahil magpapasko na. So ngayon nga ito nakikita ninyo, gumawa ako ng simple lang na design ng pangbinyag na cake. So dahil ito yung request, wala namang binigay sa akin na idea yung ating client. So, ako yung masusunod para sa araw na to. Charis. So, syempre, kailangan yung simple lang at magaang sa mata yung kulay. Kaya naman, eto ay dali-dali na ako na gumamit ng ating pangmalakasang pang-frosting. Syempre, ang gamit natin ay whipped paste mula sa Bakersfield. So, simple lang. Ito ay 500 grams. Then, gagawin natin, ilalagay ko lang sa aking mixing bowl para ma-mix na natin. So, napakadali lang naman na ito. Kailangan simutin lang natin para walang sayang at ilagay na natin sa ating stand mixer. So, kung wala kayong stand mixer, like ko namang sinasabi, pwede ito sa hand mixer mga manay. Ibibit lang natin to na mga 1 to 2 minutes. Then, scrape natin. Kailangan ini-scrape ninyo kada ilang segundo para po pantay yung pagkakamix. Then, kailangan makita natin yung pagka-smooth gaya nito. Kapag lighten na siya, ay pwede na tayo mag-start maglagay ng malamig na tubig. So, dapat nakaredy na yung inyong 1 cup ng tubig. So, dito gagawin natin, maglalagay na ako. Ayan. So, ito na yung pagkakataon na magbubuhos tayo. Huwag nyong ilagay lahat ha. Kailangan paunti-unti po ang paglagay ng ating cold water. At dapat po dahan-dahan ng paglagay, wag niyong ibubuhos lahat para maganda yung pag-alsa ng ating frosting. Hanggang sa mailagay po natin yung 1 cup ng cold water. Then i-mix natin to or i-beat natin to into high speed ng 4 to 6 minutes. Then kapag okay na, ayan, may kita nyo, napaka-shiny at biglang dumami yung ating whipped paste, diba? O, syalang-syala talaga to. Napaka-stable, napakasarap. Ngayon, kung gusto nyo pang mas lalong mag-level up, pwede kayong maglagay ng mga soda or malamig na gatas. So, dito kumuha lang ng konti na naglagay ako ng konti lang na blue color. Gel color yung aking gamit. So, konting-konti lang. Pero dahil napuputlaan pa ako, maglalagay pa ako ng konti. Kasi kailangan light blue lang yung ating ilalagay sa ating cake para naman hindi siya masakit sa mata dahil nga binyag to, syempre. At dito naman nakita nyo, naglagay ako ng ating fudge it caramel. Then, naglagay din ako ng chocolate fudge it. So, layer by layer yung aking ginagawa para bawat slice, iba't ibang flavor ang matitikman ng ating mga bisita. So, dito yung ating fudge it caramel, din yung chocolate fudge it ng Bakersfield mga manay. Hindi siya yung sobrang tamis na literal na nakikita mo or natitikman mo sa iba dahil ito, saktong-sakto na pwedeng-pwede mo talagang papakin at hindi nakakaumay. Then, yung aking gamit dito na cake ay chocolate moist cake. So, na-share ko na rin yung recipe nito. So, tignan nyo na lang, hanapin nyo na lang. Then, naglagay din ako ng stick dowel para po hindi kumending yung ating cake para talagang maganda yung biyahe natin. Kahit umalog-alog pa tayo sa sasakyan, hindi yan babaksak at hindi yan dudulas. Ganon kalupit ang whipped paste mga manay ng Bakersfield. At ang lasa nito napakasarap para kang kumakain ng ice cream sundae. So, gagawin ko, palalamigin ko lamang to sa chiller ng mga 30 minutes. Then, after 30 minutes, ayan, binalik ko ulit at magkukot ako ng ito yung pinaka-last na natin. Ayan, i-cover na natin dahil kailangan na natin siyang pagandahin. So, dito mga manay, dinali-dali ko talaga to dahil ang dami ko pang mga pa-orders na alamang. O, diba? Hindi lang tayo basta-basta nanay. Super nanay tayo for today's video. So, pagkatapos nga nating mapakinis, guguluhin na ulit natin. Charis, guguluhin. So, naglagay na tayo dito ng light blue. Yan, naglagay tayo ng pahiwa-hiwalay lang na ganyan. Pagkatapos nito ay itatamp lang natin para tayo makapag-create ng clouds o diba parang may paulap-ulap lang. So ganyan, gamit ko yung spatula, tinatamp-tamp ko lang para maging maganda. Then syempre lilinisan na natin yung mga gilid dahil maglalagay na tayo ng ating toppers. Ito po yung aking mga gagamitin. Ito nabili ko lang sa baking store. Lalagay ko na lamang po yung link ha mga manay sa mga magtatanong. Tapos ito yung aking inuna. Nagprint lang ako nito mga manay. Then, etong ating, lagyan nyo po ng, tawag dito, ng cling wrap ha, yung stick, para po sure tayo na malinis. Dahil, syempre, kakainin yan. Kaya, kailangan may cover po yung mga stick ng, tawag dito, yung cling wrap. Then, kayo na yung bahala kung anong gusto nyong ayos niyan. Pero, ito yung ginawa ko. So, ang ganda kasing tignan, di ba? Light blue, then, puti.
hindi siya masakit sa mata. So, pinaglayo-layo ko lang ng konti. Then, naglagay din ako sa gilid ng frosting para naman nakaangat tong ating teddy bear na print. Then, yung bottle ng milk. Ayan. Tapos, naglagay din ako ng mga bilog-bilog dyan. So, eto mga manay, sariling sikap. Ako na bahala sa design. Nakakatuwa naman kasi nagustuhan naman lang design. At, ayun nga, maglalagay tayo for the last. Ito yung ating shimmering. So, yan, kailangan natin pakintabing yan. Ito po ay edible na silver dash. Tama ba? Ayan. Tapos, ito naman, edible na ball na, light blue rin yung kulay. Ayan. So, again, mga manay, ito na ang ating napakasimple lang na christening cake natin. So, ayan mga manay, muli ako ang inyong madiskating nanay. Alam ko maraming nanonood dito sa akin na napakagaling gumawa ng cake. As in, talagang nakakagulat, nakaka-amaze. At dagdag idea sa mga magtatanong ng size ng ating cake. Ang size po nito ay 7x5. Chocolate moist cake. Then, yung ating filling, naglagay tayo ng chocolate fudge it and caramel fudge it ng Bakersfield. Doon sa 500 grams naman na ginamit kong whipped paste para sa ating pang frosting, ay may natira pa po ako na kaya pang mag-cover ng size 7x3. So, ayun lang po mga manay. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod. Paalam!